Magandang araw sa mga kapwa ko dog lover. Ito po yung mga alaga ko. Ito sila, nagsimula po ako nag-alaga is 2019. Isa po lang dati yung alaga ko. Ang pangalan niya ay si Taal. Nag 2 years old si Taal. Lalaki po kasi si Taal at nag 2 years old na siya sa akin. Nag-isip ako magdagdag ng isang babae maliit, si Lala. Ayan. Nag 1 year old na mahigit si Lala at nagumpisa na siya magregla, nag-menstruation, na ang akala ko naman hindi siya mabubuntis ni Taal kasi malaki si Taal, as in malaki siyang dog. Si Lala kasi maliit. Nagulat ako na pangatlong regla niya nabuntis siya ni Taal, at ito naunang anak ni Lala, 4. Sila yung pangalan, si Junior, si Gucci, si Prada, at si Chanel. Ayan. At 4 sila, di 6 na po lahat. At umpisa ko na inalagaan lahat sila. Hindi ko po sila ipinamigay or ipinaampon dahil naisip ko baka sa mapuntahan nila hindi maganda, hindi maayos ang pag-aalaga. At sabi ko, konsensya ko po kung hindi maganda yung trato sa kanila. At least sa akin, pamilya po. Ito pong pag-video ko, pag-upload ko, hindi ito for content po. Para lang ito sa mga alaga ko, sa mga gusto makapanood, at sa mga nag-aalaga na katulad ko. Sana ituring po natin sila ng pamilya, hindi lang po yung alaga, bantay, itali lang sa labas. Kahit tubig, wala, pagkain. At isa pa, maisip din po sila, para din silang tao, guys. At pangalawang anak po ni Lala ay nabuntis ulit siya dahil una, 4 yung anak niya, panganuna niyang panganak. Hirap po talaga kasi kami na yung nag-alaga, nagpaanak sa kanya, simula mga baby pa. Hanggang sa pangalawang anak niya na akala ko naman hindi masundan kasi lagi ko naman siya pinapantihan tuwing may regla. Ayun, nasundan, nanganak ng 5. Ayan yung pangalan, si Mukang, si Kuko, si Tanggol, si Laba, at saka si Melka. Yan. Pangalawang anak. Kaya yung anak nilang dalawa mag-asawa is 9. Plus 2 mag-asawa, 11 po lahat yung alaga ko sa bahay. Mahirap sa pagpakain kasi marami sila, pero never kong naisip na ipang-paampon sila o hiwalay-hiwalay, pamigay, hindi po. Basta pinangako ko po sa mama nila, kay Mama Lala, na aalagaan ko lahat yung anak mo kahit mahirap. Hindi tayo pwede mag-iwa-hiwalay. Ayaw ko po kasi ng katulad ng nakikita sa labas na pagkatapos alagaan, pag nagsawa, iwanan, pabayaan. Hindi po mangyayari sa kanila yun. Hanggang nabubuhay po ako, andyan po sila sa akin. Yung po pangako ko sa kanilang dalawa, ni Taal at saka ni Lala. Mababait po yung mga alaga ko, wala po kong masabi, wala po kong makukulit na mababait. Natural lang po talagang minsan may mga makukulit. Kailangan lang po mahabang pasensya, parang mga bata po sila, guys. Ayan si Junior yan. Isa sa mga panganay na anak ni Lala, unang anak si Junior. Makulit yan, at saka isa yan sa mga alaga ko na walang itlog, guys. Yan. Sila yung nakakatanggal ng stress sa akin tuwing uwi ko kahit wala akong kinita. Ayan si Mama Lala sa taas. So, wala akong kinita sa trabaho, matumal. Pag uwi ko ng bahay, wala akong dala, wala akong pasalubong. Pero yung welcome nila sa akin sa bahay, sobra saya nila na umuwi ako. Kaya isa lang din to sa pinapasalamat ko, na kahit mahirap, lalo na sa pagpakain kasi marami sila. Ayan, nagpe-pray lang na makaraos. At sa mga nakakapanood sa amin, yung mga alaga po natin, mahalin natin sila. Wag natin sila ituring na hindi pamilya. Porkit dog, aso, ganyan, pusa,
hindi natin ituring. Ituring po natin pag nag-alaga tayo dahil mas matalas pa po yung pag-unawa nila, pag-isip nila sa atin. Maraming salamat guys. Yan, pinapaano ko lang po yung yung videos ko sa mga alaga ko dahil isa sa mga mahal na mahal ko to. Di bali nga hindi ako makakain, basta sila meron. Nanghingi ako ng tulong para sa kanila para lang mayroon silang makain guys. Kasi kung sa sarili ko lang talaga, sa kinikita ko sa trabaho, wala po talaga, kulang, nagbabayad pa kami ng bahay, tubig, kuryente, pagkain pa namin. Pagkain nila, mas magastos po sa pagkain nila kasi medyo marami sila ilibin. At isa pa guys, meron akong pinapakain na stray dog. Yun nga yung sinasabi ko na sana sa mga nag-aalaga po, kung saan man tayo lumipat, dalhin natin yung mga alaga natin, hindi yung iwanan na lang natin. Kasi kawawa din sila. Alam nila kung sino yung nag-aalaga sa kanila, sino nagpapakain sa kanila. Hanapin talaga kayo. Tulad nitong 3 stray dog na pinakakain ko dito malapit sa akin. Dati yan dyan, may mga nag-aalaga. Biglang nagsialisan. Wala, naiwan silang 3. Tapos nakita ko ito sila last year, March. Ngayon, 1 taon na. Mga payat na yan sila dati. Tapos nakita ko na agapan ko na pakain ko araw-araw. Kung ano yung pagkain sa bahay, dinadalhan ko talaga sila. Kasi nakita ko na payat na, sabi ko kawawa naman. Ultimo tubig, wala na. Kaya guys, remind ko, paalala sa mga nag-aalaga, huwag natin iwanan. Kung saan tayo lumipat, dalhin natin at huwag tayong lilipat ng bahay na hindi pwede yung mga poor babies natin. Mapusa man o madugyan, huwag natin sila iwanan. Dahil masaya po ako kahit mahirap, naghihirap ako. Masaya po na nandyan sila sa akin, nakikita ko po. Maraming salamat.